Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. 10 minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Martes ay matatagpuan sa Juan Kapitulo 10 at talatang 10. Ito po ang sinasabi: dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. At sa Juan 15 hanggang 15, talatang 5, ito po ang sinasabi: ako ang puno ng ubas, at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nanatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakukumbaba sa iyong harapan na humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan mo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban, at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Dapat ka ngang sambahin at papurihan dahil sa ginawa ninyo sa amin sa pagliligtas mo doon sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Aming tataas sa iyo ang aming mga kapatid na sa pananampalataya na nangangailangan ng kaigalingan dahil sa mga karamdaman. At balik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman at pagalingin mo sila. Amin ding inilalapit ang aming mga kapatid na naghahanap buhay sa lansangan na sila ingatan mo at proteksyonan mo sa mga masasama. Amin ding itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda na sila ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito'y iyong pinahinto. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na mga magsasaka at tatanim ng palay, gulay at prutas na sila ingatan mo sa kanilang pagsaka, O Diyos, upang ang bawat tao ay magkaroon ng hanap buhay. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal na Espiritu upang sila ay magkaroon ng mga hanap buhay. Kamakailan lang, O Diyos, ng ilinggo ay may sumabog na isang bomba sa isang pananambahan sa Marawi City. Marami po ang nasugatan, meron ding mga namatay, Panginoon. Lord, inumpisahan na, Panginoon, ang pag-uusig ng mga mananampalataya. Panginoon Diyos, huwag mo nawang pahintulutan na ang kasamaan ay manaig dito sa mundong ito. Because ingatan mo ang mga anak mo na patuloy na sumasamba, nagpupuri sa iyo, O Diyos. Gayon din po, Panginoon, kamakailan lang na lumindol ng malakas doon sa Mindanao. Panginoong Diyos, ingatan mo ang mga anak mo na patuloy na nanalangin sa inyo, patuloy na nanampalataya sa inyo, upang hindi sila mapahamak sa lindol na iyon, O Lord. Lord, maraming salamat sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos,
at tagapagligtas. Amen. Ilang taon na akong Kristiyano. Ngunit nitong bandang huli, ako'y nawawala ng sigla at nababangot. Nagbabasa ako ng Biblia, ngunit halos wala akong nakukuha rito. Nanalangin ako, ngunit parang napakalayo ang Diyos. Dumadalo pa rin ako sa mga gawain sa iglesia, ngunit para bang tumigil ang aking paglago. May mali ba sa akin? Normal ba ito? Pamilyar ba ito sa iyo? Ganito rin ba ang nararamdaman mo? Binanggit ni Richard Foster sa kanyang aklat na Celebration of Discipline na posible para sa isang Kristiyano na dumaan sa isang panahong tinagurian niyang madilim na gabi ng kaluluwa. Dito ang isang tao ay dumanas ng kawalan ng sigla, ng matinding kalungkutan at maging ng pag-alinlangan sa kanyang layunin at direksyon sa buhay. Maaring sa isa sa mga madilim na sandaling ito, inaakay tayo ng Diyos upang tayo'y manahimik at manatili sa kanyang harapan upang mabago niya ang ating kalooban. Sa ibang pagkakataon naman, ang kawalang sigla ay maaring palatandaan na hindi maayos ang ating relasyon sa Diyos. Tatalakayin natin dito ang pangalawang kalagayan. Pinangungunahan tayo ng Panginoong Hesukristo o pinangakuan tayo ng Panginoong Hesukristo ng masaganang buhay. Ayon sa Juan, Kapitulo 10, talatang 10, at ng isang buhay na nagbubunga. Kapag lumakad tayo ng malapit sa Diyos, binibigyan niya tayo ng kapayapaan. Napakaganda, kapatid, no? Binibigyan tayo ng kapayapaan, kagalakan, pag-ibig, katiyagaan. Nalulugod siya sa atin kung wala na ang mga ito sa ating buhay. Dapat nating tuklasin kung bakit. Tulad ng pagsusuring ginagawa natin sa ating temperatura, presyo ng dugo at pulso kapag hindi maayos ang ating katawan. Kailangang suriin natin ang ilang palatandaan sa ating buhay upang matuklasan natin ang dahilan ng ating kawalan ng sigla. Una, siyasatin ang iyong pisikal na kalagayan. Kapag nakadarama ka ng kawalan ng sigla at pagkabagot, huwag mong agad isipin na ito'y dahil sa kasalanan at pagtalikod mo sa pananampalataya. Maring simpleng kaso mo lamang iyon ng matinding pagkapagod. Kapag pagod o pundido ang isang tao, maring mawalan siya ng interes sa maraming bagay, kasama ng mga espiritual na bagay. Ngunit, papagpahingahin ang kanyang katawan at muli siyang sisigla. Pangalawa, siyasatin ang iyong mga motibo. Maraming dumadalo ng mga fellowship at camp or summer camp upang makaranas ng emotional o spiritual high. Tingnan natin ang kaso ni Charles. Yan. Noong huling bakasyon, dumalo si Charles sa isang camp kung saan nagkaroon siya ng kaya-ayang panahon ng pananambahan at pakikisama sa maraming mga Kristiyano at nakarinig ng makapangyarihang mga mensahe. Ipinagkatiwala niya ang kanyang buhay kay Hesukristo at ipinasya niya na sumunod kay Kristo anuman ang maging kabayaran. Umalis siya sa camp na damang-daman na malapit siya sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon.
sa panibagong araw at buhay. Inialay po namin sa inyo ang buong araw na ito at ang aming pamilya. Gabayan at patubayan niyo po kami sa araw na ito at ilayo sa anumang kapahamakan. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.